Sino po mas mabuting mag-invite? And as po galing sa mother ko and husband niya na meron siyang brain tumor and need. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Hello guys! So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, may isi-share lang ako sa inyo guys about sa question ng ating kaibigan. So, ayan guys, oh my God. Ang lamig. Ang lamig talaga. So, ayan guys. So, before we start this video, please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video. Ayan. So, guys, babasahin ko lang guys, no. Ang sabi niya sa akin, sana po matulungan niyo po ako sa mga question ko about applying Turkish tourist visa, traveling with my son. 2 years old po. Ito po situation namin. Ang mother and sister ko po ay married sa Turkish and Turkish citizen na din po sila. Meron na silang Turkish ID. Last month po na-diagnose ang mama ko na may brain tumor. Siya ang kailangan niya po operahan early next year 2024. Gusto po sana ng mother and kapatid ko na pumunta kami ng Turkey kasama ang anak ko, only apo, para po maging support system and samahan ng mother ko sa journey niya before and after po ng operation. Nag-contact na po ako sa agent TR about sa tuition namin. Ang visa na sinabi nila na applyan namin is tourist and doon na kami mag-apply ng residence permit if matatagalan pa kami doon ng anak ko. Meron pa din po akong mga tanong, sana po matulungan niyo po ako maliwanagan. So sabi niya, ang tanong niya is, sino po mas mabuting mag-invite and sponsor sa amin? Ang mother ko po or ang sister ko? Wala na po kasi work ang mother ko and ang husband niya po ay retired na. Ang sister ko po ay nagsa-sideline lang ng work and ang husband niya po ang employed. Ayan, so dito sa question niya guys, sa number 1, kung sino ba ang mas magandang mag-invite sa kanya? Ito guys, nang dahil guys, yung sister niya guys ay ano ba tawag dito? Pa-sideline sa work. So wala siyang kumbaga enough to cover or support them. So ang gawin niya dito guys is sa invitation letter, isama niya ang pangalan ng asawa ng sister niya at yung name ng sister niya. And then, name ng mother niya at name ng asawa ng mother niya na Turkish. Because they are, para family invitation. So, tourist visa ang kukunin nila syempre. Tapos, parang family relation. So, mas maganda ang ganyan. At saka, ilagay nila doon, sabi ko, dahil ang sitwasyon ay operahan yung mama niya. So, ang advice ko sa kanya guys, is hingi sila ng certificate sa doktor na operahan yung mama niya sa ganitong date. O kaya certification o kaya yung medical record ng mama niya na ganito ang may karamdaman na siya, kailangan niya ng treatment, ganon. So, ayan guys, ang number 1 and then number 2 guys, pwede po ba na invitation letter ang isubmit namin? Isa galing sa sister and husband niya na sa kanila kami titira and sila din ang mag-sponsor sa amin. Yes, pwede. Yun na nga talaga ang advice ko na dalawa. Kasi hindi pwede guys na sister niya lang kasi una sa lahat ay mahina ang support ng sister niya kasi wala siyang tawag dito, hindi, kumbaga pa sideline lang siya sa work. So, ayan, wala na, saan na ba tayo? Isa galing sa sister and husband niya na sa kanila kami titira and sila din ang mag-sponsor sa amin. Tapos, ang isa galing sa mother ko and husband niya na meron siyang brain tumor and need niya operahan and gusto niya na kasama niya kami doon. Yes, bali guys,
pwede guys na sa isang invitation letter lang lahat ito guys for apat na tao na mag-invite sa kanila kasi family related relation. So pwedeng isang invitation letter lang siya. And then kasi yung invitation letter kasi dito guys, hindi mo siya pwede ilagay na hindi mo siya pwede baguhin or hindi mo siya pwede lagyan na invite ko si ganito dahil kailangan ko siya dito dahil operahan ako, ganito. Hindi pwede guys. So, ang gagawin nito guys, kung ganyan ang relation na ganito ang inyong dahilan para pumunta kayo dito, the only documents you need to prove na kailangan talaga is pwedeng sumulat ng pwede sumulat pwede sumulat yung mother mo or na ganito ang purpose, kumbaga magsulat siya ng purpose niya kung bakit kanya in-invite. And then guys, para may prove yan siya, kumuha kayo ng certificate, medical certificate sa doctor ninyo na nagpapatreatment ka doon sa kanya or sa hospital na yan, sa doctor na yan, nagpapatreatment ka doon. And then, kung may schedule ka na ng operation, please also ask the certification of the schedule of the operation kung kailan siya gagawin. Para na kung operahan ka kaagad, mapabilis ang visa na kasi inaano nila yan guys, parang emergency matter. So, mapabilis yung visa ninyo. So, ayan guys. Number 3 naman, yung invitation letter nila na nakanotarize sa Turkey, need po ba namin i-translate sa English po and ipa-notarize sa Philippine Embassy doon? Hindi na po kailangan yan ipa-notarize sa Philippine Embassy. So, yung invitation letter, ipa-translate ninyo sa invitation letter, mayroon na po yan. Once na kinuha ninyo guys, ang invitation letter guys, mayroon na yan sila translation doon sa notar kung saan kayo kukuha ng invitation letter. Nandyan na, sabihin nyo lang ipa-translate na sa English. So, isang anuhan lang yan sila guys. Kasi isa lang naman ang translation na din yan eh. Isa lang ang translation din naman. So, nakaano na sa computer yan guys, pati translation. Mag-stamp na lang yan sila. Print and stamp, yun lang, perma, ganun lang. Wala nang bago-bago pa na words, no. Hindi na nila babaguhin kung ang mga words dyan. So, hindi na kailangan ipa-notarize sa Philippine Embassy. And then, number 4, guys, since ang sister and husband niya po mag-sponsor sa amin ang anak ko, mga magkano po ang pocket money na i-prepare namin? Pwede po ba na i-attach ko din ang bank statement and certificate ng husband ko po? Yes, it's really nice idea. Very good idea talaga. Na i-attach niya yung bank account ng husband niya. Pero, ang masasabi ko dito, ang advice ko dito, sa account ng husband niya, dapat nakapangalan din sa kanya. For example, naka-under din yung name niya. For example, name ko, name ng husband niya, under name ko. So, kumbaga, joint account. Kumbaga, joint account kami. Dapat nandun din ang name ng husband niya, tapos name ko. So, kung kukuha ako ng bank certificate, syempre, ako ang kukuha. So ang nakalagay doon ay certify that ako, pangalan ko, na mayroon akong bank account doon. So, dapat ipa-register ng husband niya yung name niya sa bank account na yan na dalawa sila doon. Kumbaga, joint account sila. So, yan dapat ang gagawin. Hindi yung name ng husband mo ang ilalagay mo doon. Bakit? Hindi naman si husband mo mag-travel, diba? Hindi naman si husband mo Basta, dapat naka-join account kayo ng husband mo. So, yung sa account na yun, dapat nandun ang name mo. Ibig sabihin, may permit kang withdrawin ang kwarta. Withdrawin ang pera. May permit kang withdrawin ang pera ng husband mo. Kasi nga joint account kayo. So, dapat joint account kayo ha, hindi yung name lang ng husband or ng boyfriend mo. Dapat joint account kayo sa bangko na yan. So, ayan guys. Pwede po ba i-attach ko din ang bank statement and certificate? Yes, pwede. Yun na nga ang sabi ko, dapat naka-joint account kayo.
Ayan, so number 5, pwede ko din po ba gawing supporting documents ang business namin dito sa Pilipinas pero sa husband ko po ito nakapangalan? Well guys, pag sa husband ninyo ang name, sa husband alone lang ninyo ang name, hindi na kailangan. Pero maganda sana to guys, kung naka-join business kayo, kung baga naka-under din sa name mo ang business na yan. Kung baga, naka-join kayo, kung baga company, business, ibig sabihin, pangalan ng husband mo and pangalan mo dapat, mayroon ka din para pwede mo siya magamit sa pagkuha ng Turkish visa. Pwede mo siya magamit. Pero once na pangalan lang ng husband mo, wala kang ambag doon, kahit apelyido mo or kahit first name or kahit nickname mo, wag na lang. Kasi hindi na siya recognizable kasi hindi naman ikaw ang nakapangalan doon eh. So, hindi na kailangan. Okay, guys? And then, number 5, sana ba tayo? Number 6, need ko pa ba mag-submit ng ITR kahit unemployed ako? Full-time mommy po kasi ako. So, kung full-time mommy, wala naman tayong binabayaran na tax. And guys, so, pag full-time mommy, wala tayong trabaho, no? Wala tayong trabaho. Wala nga ba tayong trabaho kay full-time mommy man tayo? Hindi. Dami nating trabaho, pero wala tayong sahod. So, wala tayong ITR niyan. Okay? Ay, hindi ko masabi, wala tayong trabaho. Marami tayong trabaho. Tayong pinaka-busy na tao sa buong mundo. Kaya, talaga naman. Asan na tayo? Number 7. Number 7, guys. Yung booking po ng round trip ticket, ito po ba yung parang reservation lang ng flight, hindi pa po confirm? Nag-check po kasi ako sa Qatar Airlines. Meron sila 72 hours reservation pero may bayad $20 each passenger po. Paano po if after 72 hours hindi na namin i-confirm ang reservation? Hindi na po ba ito malalaman ng embassy? Ito guys, so mayroong bayad guys pag nag-booking ticket ka. Booking ticket means not confirmed guys. Nagpa-reserve ka lang, nagpa-book ka lang, hindi pa siya confirm. So may bayad daw na $20. So ang $20 na yan guys, once na hindi na ninyo i-confirm guys, hindi na yan ninyo makuha. No, hindi na makuha yan. So ang tanong niya guys, hindi namin i-confirm ang reservation, hindi po ba ito malalaman ng embassy? Of course, pag nag-apply ka ngayon, i-check nila ngayon, kung hindi mo i-confirm, okay lang, hindi naman talaga sila, na kailangan mo i-confirm mo. Kasi nga, ang requirements doon is booking ticket lang, hindi pa confirmation. Alam nyo guys kung bakit booking ticket lang? Dahil, malalaman nila na ito ang date na gusto ninyong maglakwat sa Turkey. Gusto na ninyo pumunta ng Turkey. So, kumbaga may line up na, kumbaga may plano na kayo na yan na ang date na gusto ninyo. So sila, nakalagay rin na sa utak nila na pag na-evaluate nila na, ito palang gusto niyang time, itong gusto niyang date, ganito pa, sa next month pala siya gusto pala niya next month siya aalis. So di ba parang may na sila na kung kailan. Ayan, so yan ang sabi niya sa akin is, so yan na guys, alam ko po madami akong questions, mami, pero ikaw lang po kasi nakita kung vlogger na mabait tapos about Turkish visa ang topic. Pasensya na po if nakadisturb po ako sa inyo. Sana po masagot niyo po ako kasi gusto po talaga namin masamahan ang mother ko before and after her operation. Ayun, so guys, naiintindihan ko talaga guys. But, okay lang sa akin guys na busy man ako guys, when I have time, naman ako sa inyo, nakakapag-reply naman ako sa inyo, 'di ba? Pero yun lang guys, pag hindi talaga ako makapag-reply, at saka sa message request guys, matagal siyang pumasok sa akin, like 24 hours or 2 days pa minsan bago ko siya makita na to request
message request pala ako. Mga ganun. As in, late talaga ang ano guys, yung message request, late talaga siya. Kaya sana patient din kayo na ma-replyan ko at saka patient din kayo kasi hindi ko talaga minsan din na ang tawag dito kayo marireply masyado kasi alam nyo busy din ako dahil sa dalawang anak ko tapos mga trabahong bahay. Syempre marami tayong trabaho na wala naman tayong sahod. Kailan kaya tayong magkakasahod? My God. So, ayan guys. I hope guys na ito guys nandito na sila. I hope na nandito na siya. Ayan. So, ayan guys, I hope na nasagot ko. At kung may katanungan man kayo the same, I hope na makarelate kayo dito. Ayan. And thank you so much for watching. Ayan. See you in my next vlog. Babush!